Praise God. Sabayan natin ang palakpak. Panginoon, kumukumpleto ang aming araw, Diyos, pagkat ikaw ay aming kasama. Araw-araw, inspirado lagi, bawat oras kay nasa isip. May saya sigla ng buhay, basta't kapiling ka. Sa presensya mo, lagi ganado, sa panig mo, tiyak panalo. Buhay ko'y kompleto, basta't kasama ka. Wala nang hahanapin, Wala nang hanapin, kung lakas siya'y pupurihin. Todong galaw, at tawag sa may buhay. Umiyaw, sumabay, sumigaw. Walang sumayaw, sumabay. Yeah! Kapangyarihan niya hindi sasablay. Pinagpalang kamay itaas. Palang kamay itaas. Pumalakpak sa Diyos sa kailan. Basta't kapiling ka sa unang lahat. Sa araw-araw, Araw-araw, inspirado lagi, bawat oras kay nasa isip. May saya sigla ng buhay, basta't kapiling ka. sa presensya. Sa presensya mo, lagi ganado, sa panig mo, tiyak panalo. Buhay ko'y kompleto, basta't kasama ka. Wala nang hahanapin. Wala nang hanapin, kung lakas siya'y pupurihin. Tolong galaw, ataw sa may buhay. Umiyaw, say, Umiyaw, sumabay, sumigaw. Umalaw, sumayaw, sumabay. Yeah! Kapangyarihan niya hindi sasablay. pinagpalang kamay itaas. Palang kamay itaas. Pumalakpak sa Diyos sa kailan. Basta't kapiling ka sa unang lahat. Sa araw, Araw-araw, inspirado lagi, bawat oras ay nasa isip. Masaya sigla ng buhay, basta't kapiling ka. Sa presensya mo, lagi ganado, sa panig mo, tiyak panalo. Buhay ko'y kompleto, basta't kasama ka. wala nang hahanapin. Wala nang hanapin, kung lakas siya'y pupurihin. Tolong ka lang, matawag sa may buhay. Umiyaw, sumabay, Sumigaw. Umalaw, sumayaw, sumabay. Yeah! Kapangyarihan niya hindi sasablay. Pinagpalang kamay itaas. Pumalakpak sa Diyos sa kailan. Basta't kapiling ka sa mga lahat. Umiyaw, Umiyaw, sumabay, sumigaw. Umalaw, sumabay. Yeah! Kapangyarihan niya sasablay. Pinapalang kamay itaas. Pumalakpak. Sa Diyos sa kailan. Basta't kapiling ka sa mga lahat. Sapa, umiyaw. Umiyaw, sumabay, Sumigaw. Sumabay. Yeah! Kapangyarihan niya hindi sasablay. Pinapalang kamay itaas. Basta't kapiling ka sa mga lahat. Basta't kapiling ka sa mga lahat. Basta't kapiling ka sa mga lahat. Let's clap our hands to the Lord. Come on. Embrace the power of sin and darkness.
Lift our faith to you, Lord, as we trust in your name. Trust in the Lord with all time. And lean not to thy own understanding. And lean not to thy own understanding. In all your ways acknowledge Him. In all your ways acknowledge He Him, shall direct your path. and He shall direct your path. Trust therefore. Trust therefore In the Lord. Manalig tayo sa ating Diyos. Let's sing it again. One voice and one faith. Trust in the Lord with all thy heart. Trust in the Lord with all thy heart, And lean not to thy own understanding. and lean not to thy own understanding. In all your ways acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him, He shall direct your path. and He shall direct your path. Trust therefore. Trust therefore in the Lord. Sa nagkakaisang tinig sa pananampalataya sa ating Diyos, magtiwala. Sa ating Diyos magtiwala. Huwag sa iyong sariling karunungan. At huwag sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawa, Sa lahat ng iyong gawa, sa buhay mo sa Kanya. kunin mo sa Kanya. Sa ating Diyos, magtiwala. Ating Diyos magtiwala. Minsan pa, sa iyong isang pananampalataya, sa ating Diyos, magtiwala. Ating Diyos Magtiwala tayo sa ating Panginoon. magtiwala. At huwag sa iyong sariling kalakasan. At huwag sa iyong sariling kalakasan. Sa lahat ng iyong gawa, At sa lahat ng iyong gawa, sa buhay mo sa Kanya. kunin mo sa Kanya. Sa ating Diyos magtiwala. Sa nagkakaisang tinig sa ating Diyos, sa pagsamba sa lahat ng iyong gawa. Sa lahat ng iyong gawa, Sa buhay mo sa Kanya. kunin mo sa Kanya. Sa ating Diyos magtiwala. As we join our hearts, our feet together, in all your ways acknowledge Him. Ways acknowledge He shall direct your path. and He shall direct your path. Trust therefore in the Lord. Trust therefore in the Lord. Hallelujah. Nakataas ang ating mga kamay, mga kapatid. Kay inam manalig sa iyo, O Diyos. Hallelujah.
For your power, O Lord God, is flowing like rivers of living water, O Lord. Thank you for your glory. Thank you for your power, Lord Jesus. Thank you for leading us from glory to glory and from victory to victory. Ihanda mo po, O Diyos, ang aming mga puso sa patuloy na pakikinig sa iyong mga salitang nagbibigay buhay, pag-asa, kagalakan, kapangyarihan na galing sa iyo. Praise you, Father God, this beautiful morning. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Everybody shout, Amen. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon at tayo po ay magsiupo sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Kami po ay nandito sa bundok, dito po sa Prayer Mountain natin, Antipolo City, and tirelessly and constantly proclaiming the Word of God, na alam ko po, mga kapatid, sa ating pagsasaliksik, sa ating pagbabasa, ay lalo tayong pinagpapala ng ating Panginoon. In today's Gospel, narinig po natin, mga kapatid, towards the end of the Gospel reading, 21 of Matthew. Ayan. So, sabi po dito, sa Cesar po ang tugon nila. Or they said to him, Caesar's. And he said to them, render therefore, basahin natin malakas, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So ito po ay classic verse in the scripture sapagkat ito po ay patungkol sa ating pagbubuwis. You know? Alam mo, ang ating Panginoon talagang lahat ng batas tinupad po niya. Ultimong pagbubuwis. In fact, there was a time na inutusan niya yung kanyang alagad na pumunta ng dagat. Sabi niya, pumunta kayo doon at ang unang mahuli ninyong isda, buksan ninyo ang bibig. Buksan ninyo ang bibig at kunin mo yung pera sa bibig ng isda. At bayaran mo ang iyong buwis at isama mo na rin ako. Kita ninyo, mga kapatid, kasama na si Lord. Now, ito po ay very loaded sapagkat ang mga batas, mga kapatid, ay mabuti. See? Kasi kung walang batas, magulo ang mundo. Mayroon pong batas ang ating mga planetary bodies na dapat sundin para hindi magkarambola. Kumbaga, yung ating solar system. Mayroon pong batas na susundin sa pagkain. Ayan. May batas tayong susundin sa gamit nito. During the quarantine, mayroon pong batas sa highway. Kapag sinabing pula, kung nakita mo, tigil ka. Pag green, go. Lalo sa Amerika, kailangan sundin mo talaga yon. Dahil pag yan ay pula at dumiretso ka, wow! After a few days, meron kang napakaganda at napakagwapong picture. Ipapadala sa iyo, plus multa na babayaran. And maybe schooling, or if you are a little bit hard-headed, kulong yan. You know? So matindi po ang batas. Sinisilo ng mga eskriba, ng mga Pariseo, si Jesus dito. In fact, sabi nga niya, are you trying to test me? Are you trying to catch me? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit
ibig ninyo akong siluin. But Jesus perceived their wickedness and said, why do you test me, you hypocrites? Ayan. So, they were asking questions maliciously. Maraming mga encounter na tayo sa buhay, mga kapatid, at makikita mo yung motibo ng tao kung ano. And in this case, ang napakalinaw. Why do you, hypocrites, why are you testing me? So give it to me. Tingnan ko kung anong klaseng coin yan. O kaninong larawan ng nariyan? Sabi ni Jesus, kay Cesar po. Okay. Render therefore unto Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to Almighty God. Ayan. Pero kung titingnan po natin, suma total, ang pagbibigay, you try to make distinctions, render unto Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Actually, napakadaling intindihin yun, mga kapatid, kasi kung talagang honest to goodness ang ating iisipin, ano ba ang kay Cesar na hindi rin galing sa Panginoon? Diba? Wow! In the long history of mankind, from the very time na uso po yung mga presidente, mga hari, alam natin na kahit napakalawak ng ari-arian yan, ay babalik din sa ating Panginoong Diyos. So napakalinaw. At the same time, during the 3 years of ministry ni Jesus, talagang sadyang bumaba ang ating Panginoon. Nagpakatao. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na walang taong nakasunod sa lahat ng batas. So God had to send somebody. Ipinadala si Jesus upang ang lahat ng batas, to the tiniest kudlit ng batas, ay masunod ng ating Panginoon. Praise God. So, importante po ito, mga kapatid, na malaman natin sapagkat kung wala po ang ating Panginoon na siyang nakasunod. Let's go quickly now to James chapter 2, verse 10. Tingnan po natin, kasi batas po ang pinag-uusapan natin dito. Si Attorney Henry Rosantina ang dapat mag-preach dito tungkol sa batas. Sapagkat siya ay authority po dyan. So sabi po ng James chapter 2 verse 10, everybody read, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Tagalog, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Matindi, ano? So, sinunod mo ang 10 Commandments, pero mayroon kang isang pumuslit dun, isa sa mga 10 Commandments na nakalusot. Para bagang, kung ito po ang basehan natin, para bagang nilabag mo na rin ang lahat. Sipin mo yan, oh. So, sabi ng scriptures, lahat tayo ay nagkasala. Very basic po ito sa ating pananampalataya, mga kapatid. Lahat ay nagkasala. 3:23 ng Roma, yan. For all have sinned, lakasan natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. All. So, inuulit ko po, mga kapatid, meron pong pumarito
sa mundong ibabaw na hindi po nagkasala. Parang napakahirap aminin to. Hindi siya nagkasala. And yet, ito ang pinakamatindi sa lahat. And yet, siya po ay naging kasalanan. That's the terminology of the scriptures. Bagamat siya'y hindi nagkasala, siya ay naging kasalanan upang tayong lahat, kasama kayo yan, ay mapawalang sala ng ating Panginoon. What a good news, what a powerful news. That we may be justified. So, ibig sabihin, hindi nga nagkasala si Lord. Pero alam mo kung tatanungin mo, bakit naparusahan siyang ipako sa krus? Mamatay. Kung batas ang pag-uusapan, unfair. He was pronounced guilty. Pasa-pasa sila Herodes, sila Caiphas. Sabi nga ni Poncio Pilato, ano ang kasalanan ginawa nitong taong ito? Bakit inyo ipinadala sa akin? Wala akong nakikitang kasalanan. Dahil siya ay politiko, ano ang ginawa niya? Hinugasan niya yung kanyang kamay. Sabi po, lababo inter innocentes manus meas. I wash my hands because I know this guy is innocent. Pero, inano niya? Kumbaga nasentensyahan siyang parusahan. Look at this, ang ganda-ganda nito mga kapatid. 2 Corinthians 5:21. Basahin natin lahat mga kapatid, ha? For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Wow! Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang, lakasan natin, Tagalog, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya pag tinanggap mo to, lahat po kayo nasa online, wow! Ngayong umagang ito, alam mo ang mangyayari sa inyo? Lahat tayo sa araw na ito, magiging busilak sa kaputian ang iyong puso. Wow! That's the good news. Isang pasada lang sa scripture, solve ka na eh. Justified. At gusto ko po itong bigyan ng diin, especially among us in the Catholic world. Alam mo, sa ating Catholic world, mukhang ito napakahirap tanggapin. Sinabi kong mukhang napakahirap. Hindi naman napakahirap. Para bagang mukhang napakahirap. Alam mo, ang iisipin mo, is it too good to be true? Na ito ay nangyari? Isipin mo, maglalakad-lakad ka sa ibabaw ng planetang ito, justified. Busilak sa kaputian. Hindi naman si Father Archie nagsabi niyan o kung sino-sino. Sabi niya eh. Kita mo na, napakadali pala eh. And I would like to dwell on this. Kasi ito po ay preaching of the Word of God. Kailangan talagang yung buong puso mo at espiritu, bumaon ito. So when you are declared righteous, justified,
walang kasalanan, naku, you feel good, isn't it? Kaya tayo, hold me close. Feel na feel, ano? La, 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 la. Bigay na bigay. Hindi tayo parang mga tuod. Parang mga tuod na nasa simbahan. Huwag naman po magagalit, no? But malaya ka eh. And the Lord wants you to dance, to sing, and to praise God. Bakit? Malaya ka na! Purihin ang ating Panginoon. Isigaw nga natin, malaya na ako. Lakasan nyo. Palakpakan si Lord na malakas. Malaya ka na pala eh. Bakit malaya ka na? Pinalaya ka na. Apektado, kapatid, buong buhay mo. When this becomes your number one in your mind, in your heart, in your spirit, justified. Sasabihin mo siguro, pwede pala. Hindi lang pwede pala. Talagang yun na nga. Tapos na. 2,000 years ago, that's exactly what Jesus did on Calvary. Isipin mo, pati financially, ito, medyo, parang ito, mahirap lulukin to. Even financially. Isipin mo, isisigaw. Akala ba ninyo, nung sinabi ni Lord, you are fully paid, akala ba ninyo, ang pagbayad na yan, puro kaluluwa? Puro spiritual? Hindi. Buo. Financial, spiritual, emotional, psychological, political, global, international, everything paid totally and completely by the Lord. So, ibig sabihin, very, very comprehensive po, mga kapatid. Buo. Okay. Detalyadohin natin. Ano po ang, so what happens? So what? Sasabihin natin, kung justified ka na. Number one, hindi ka nakakaba-kaba, hindi ka na natatakot. Kasi okay ka na eh. Isipin mo kung may kasalanan ka na ginawa mo 10 years ago, hindi mo malimot-limutan hanggang ngayon. Sabi ni Lord, anak, kinalimutan ko na nga yun eh. Bakit ikaw hindi po malimot-limutan yung iyong ginawa 10 years ago? What does that mean? It means, without this, you are living in guilt and condemnation. Napakadaling intindihin yun. And that's the reason why ang gusto ng ating Panginoon, dilidilihin mo anak ang aking salita araw at gabi. Hindi lang pag Sunday fellowship natin. Tutukan mo ng husto 24 hours a day. Para akong sirang plaka na ulit-ulit ito. Never mind kung sabihan akong sirang plaka. But it's profound and it's extremely powerful. Noon, kung babasahin mo to, like me too, sabi ko, paano to? 24 hours, wala na tayong inatupag. Ito na lang. Maglalaba, maghahanap buhay, tatrabaho. Ito sabi niya, hindi. Ito tutukan mo. Unahin mo to. At pag inuna mo nga, ito, Joshua 1:8, pati paglalaba mo, ayos. Pagtatrabaho mo, okay. Paghahanap buhay mo, wow, from glory to glory, from victory to victory, ibibigay ng Panginoon. I do not know, guys, how you want to do it. I wish and I pray to the Lord that you will do it God's way. Ang ganda ng sagot ni Jesus, render therefore to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Para wala tayong away. Hindi naman ako nagpipreach ng revolusyon.
during the time of the Lord. Even Saint Paul, hindi naman siya nag-preach ng revolusyon laban kay Nero. If you will try to recall our traditional history, kumbaga, mabagsik na emperador si Nero. Pero hindi siya sumigaw na ibagsak ang lawless, law and order, kagaya ng isinisigaw sa Amerika ng mga thugs and rioters. Oh my gosh, what happened to America? Super, wow. Kaya nga, katakot-takot kapatid ang kadadasal ngayon ng mga Christians all over the world. It's not an issue of America alone. Apektado tayo lahat. Kaya ang buong Christian community, the body of Christ, talagang dapat manalangin na yung katotohanan ang itaas. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Katotohanan. That's the reason why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. Wala nang hihigit pa doon. Jesus said, ako ang iyong supplier. O, kita mo? Ako ang inyong karunungan, wisdom. Ako ang nagpapagaling. Ako ang nagja-justify. Wala ka nang hahanapin pa eh. Comprehensive yan. So, yung mga nasyones, yung mga, at least for the past 200 years, ito, tinaas ng Amerika to. In God we trust. Makikita mo sa mga dollars. In God we trust. And there was a Chief Justice, brilliant Chief Justice of the Supreme Court of America, attorney who tried to do away with this. In God we trust in the dollars. In 2 weeks, Tigokski. Brilliant. Chief Justice of the Supreme Court of America. Attempted pa lang to take away the word, in God we trust. Nako kapatid, napakahirap sumalansang sa ating Panginoon. Napakahirap lumaban sa Diyos. Mas mabuti at napakagandang sumunod tayo sa Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amazing. So, ito pong justification na ito. Last week, isang pasada po, nabanggit ko po yung Ephesians 2:8 and 9. Ano po itong Ephesians 2:8 and 9? You heard it many times. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So pag nakikita mo si Jesus, siya po ang biyaya. Ang pangalan na Jesus. Marami siyang pangalan. Emmanuel, God with us. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses. Libre. Ito yung justification natin. Ito yung nagpalaya sa atin sa batas.
na kung titingnan mo ang batas, kondenado tayo lahat. Sa totoo lang. Guilty. Everybody guilty. Kung ayaw mo ng Romans 3:23, let's go to Jeremiah 17, verse 9. Wow, this is amazing. Ano po ito? Okay? English. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso daw ng tao, o Tagalog, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So ayaw mo sa gusto, kapatid, yan ang kalagayan natin. Bulok. Ba't dinidiinan mo yan, Father Archie? Kanina akala ko justified na tayo. Bakit sinabi mong bulok? Noong wala ka pa kay Lord, bulok talaga. Walang lunas daw, sabi ni Jeremiah. Hopeless case. Walang katulad. Sabi pa ng ibang translation sa scripture, walang gamot. Sa pagtatrying hard ng tao. Kaya hanggang ngayon, yung vaccine, umaapuha pa ang buong mundo. Pero kung makikinig ka ng mabuti kay Doc Willie Ong, I like his medical lectures, no? Ang tunay na pagpapalakas ng iyong immunity is 1,000,000 times better than all the vaccines in the world. Or better still, Pope Francis said, if you will receive yung totoong bakuna, receive the blood of Jesus, the best vaccine in the world that you can ever have. Amen! The blood of Jesus. All you have to do is receive. So habang umaapuhap muna ang mga doktor, kumbaga, assignment nila yan, na makatuklas ng bakuna, actually, inihanda na ng Panginoon. You talk about healing, you talk about receiving the perfect health. Available na. Sa mundo, naghahanap pa. Pero kay Lord, those who are justified, those who really believe, kapatid, hindi lang vaccine ang tinanggap mo. Eternal life, kalusugan na ni minsan hindi mo pa naranasan sa iyong buong buhay ang mararanasan matapos po itong quarantine na ito, kapatid. If you only listen to this powerful word of the Lord, you will receive things you never had before. Receive it right now in the name of Jesus. Kaya po ang ganda na by the end of this October, yung ating mga preachers magsasama-sama dito. When is that, Sister Ernest? 30-31 of October. This is it. This is the time to intensify our work in the Lord. Mga believers, talaga grabe. Kaya ang dalangin ko talaga, tutukan natin itong mga prayer cell na isipin mo kung lahat ng pamilya magkaroon ng ganito. Sabi ni Jesus, 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Simple lang. Ewan ko kung bakit pinahihirapan pa ng buong mundo. Sabi naman ng mga globalist, sabi ng mga magagaling at mga Diyos-Diyosan ng mundo ngayon, kailangan bawasan ang tao sapagkat napakarami na ng tao. One writer said, these are the idiot gods, small g, na nagrurunong-runungan, mas marunong pa kaysa sa Diyos. Sabi nga ng isang engineer, kung titingnan mo, with the sophisticated engineering talents of the world today, ang lahat ng tao pwedeng isaksak sa New York City.
with all the buildings, kagaya ng Twin Tower siguro, na matataas, pwedeng ipasok. Ang mundo, ang utak ng mundo, laging kulang. Pakinggan ninyo ng ayos ito mga kapatid. Ang utak ng mundo, ulitin ko po, ang utak ng mundo, laging kulang. They are pro-abortion because they have to kill the babies, be it in America or be it in China. Kung babae ka, tapos ka. Kailangan lalaki para maging military strength of a nation. Siguro dapat i-translate sa Chinese ito. Malay mo, pumasok ito sa China. Kaya maganda ang nasa online. Grabe, pwedeng tinatranslate ni Brother Ray sa Hebrew, Hindu, Hindi, Thailand, Spanish, English. Wow! Ito kapatid ang solusyon sa lahat ng problema sa mundong ibabaw. Ito po. I'm so excited what the Lord will do next. Alam mo, after the quarantine, susunod, doon tayo sa Baguio, magaganito, una Sunday. Mag-enjoy tayo doon, magpalamig tayo doon, magpuri tayo, magdamag, kumain tayo ng ayos, purihin ang ating Panginoon. It's amazing. Woo! Praise God! Ang sarap pala talaga ng buhay. Amen, mga kapatid. I don't know why the so-called brilliant people try to solve problems according to their own. And besides, alam mo kung sino man ang mga salarin dito, sa quarantine na ito, hindi ko alam kung sino, pero alam ng Diyos. Agree? Hindi ko alam kung sino, pero kapatid, maniwala ka. Kapag ikaw ay salarin at kasama ka, nako, humanda ka na, siguradong huhusgahan ka ng ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. Sigurado yon. Why? Because God is the judge. Alam mo, pagbalik ng ating Panginoon, Jesus will not be riding a donkey anymore, kagaya ng ginawa niya pagpasok sa Jerusalem. East Gate. Riding a donkey. Di ba? Pumasok siya sa Jerusalem and the people were shouting, Hosanna to the Son of David. As predicted by the prophets. And then, doon na hinalikan ni Judas. Sa Pilipinas, God knows who does not pay. Sabi sa mga jeepney, And Jesus said, Judas, what you are about to do it fast. Bakit kayo? Bakit hinuhuli ninyo ako? Lantara naman ako nag-preach sa mga templo nyo. Ano bang kasalanan ginawa ko? Tapos sinampal si Lord. Bakit ninyo ako sinasampal? Ano ang masamang aking ginawa? But all these things have to be fulfilled according to the plan of Almighty God, our Father in heaven. So nag-agonize si Jesus. Sabi ni Jesus, Father, if it is possible, let this cup pass away. Not my will, but yours will be done. Pero mo, grabe yung panalangin ni Lord yun, no? Kung po pwede lang, Panginoon, iligtas mo ko sa tindi ng titiisin ko. Pero hindi po yung aking kalooban.
ang iyong kalooban ng masunod. So one had to pay all the price of our transgression. And he willingly paid. Bayad na. Sigaw natin, bayad na. Ang hina ng sigaw nyo. Isigaw natin, bayad na. Oh, bayad na pala. Kumbaga tayong lahat ang nangutang. Kasi nakasanla tayo sa kaaway, masamang espiritu. Pero isa ang nagbayad. Very, very pointed po yan sa salita ng Diyos. One had to pay. And he paid it. Wow. You are overpaid. Sabi ng isang preacher, kapatid, kung ang utang mo 1 million pesos, ang ibinayad ni Lord 1 billion dollars. Kung titingnan mo sa bangko, yung bayad, sobra naman to. Kapatid, you are overpaid. Sobra. Sobra-sobra. Sigaw nga natin, sobra-sobra. Sobra-sobra ang ibinayad ni Lord. Overacting? OA? Kahit anong terminology gamitin mo doon. Pero totoo yan. Overpaid. Hindi po overacting yun. Hindi too good to be true. It's really true. Sipin mo kung lahat ng mga nananampalataya, nananalig sa Diyos ng ganito, wow! Humanda kayo sa gagawin ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay na kamangha-mangha na hindi pa nakita ng iyong mata, hindi pa narinig ng iyong tenga habang ikaw ay may buhay, ang tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ako nag-aantay lang. I'm so excited what the Lord will do next. Amen? Oo. So, but you know guys, I cannot be excited for you. Or can you be excited for me? Di ba, Manay Nancy? Kailangan ikaw mismo magde-decide na excited ka. Malay mo, sa kakapakinig. You know what, guys? 10:17 ng Roma. Faith comes by hearing. And hearing. And hearing by the Word of God. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Outlandish. OA, if you want. Too good to be true. Pero, yan po ang nature ng heart ng Panginoong Diyos. Kaya alam ko po na kahit narinig ninyo to, and again, I keep repeating, because it's not just the words. Kailangan yung power ng salita will begin to work and operate in you. Yun. Talagang tuwan-tuwa si Lord dyan. Pag yun na po ang nakapasok sa iyong heart. Comes by hearing. And hearing by the Word of God. Kaya sabi ng
Salita ng Diyos, itong babaeng napakahirap, ilang kusing lang ang ibinigay. Pero yung buong kalangitan na yanig. What made it so? Ang ganda-ganda nitong last verse na ito ng scripture na binasa natin. Render unto Caesar what belongs to Caesar, to God what belongs to God. Yung babaeng mahirap, isang kusing lang na ibinigay, pero yung buong langit na yugyug, na yanig. It caught the attention of Almighty God. Yun, that's the issue there. Kaya sabi ng salita ng Diyos, this woman has given more than all the others. Inutusan si Prophet Elijah. Okay, Prophet Elijah, go to the woman doon sa Sarepta. Naubusan ng pagkain ang uwak. Akala ba ninyo, kwentong kotsero ang Bible pag nagsabing ng pakain kay Prophet Elijah, uwak? Kakatawa, no? Mabuti hindi vulture, uwak lang. Sige, pumunta ka doon sa babaeng taga Sarepta. Masunuri naman si Propeta Elias. Ano ba mayroon dyan sa kusina mo? Ano ang nasa refrigerator mo? Naku po, holy man of God, I only have this kapiranggot na langis at konting harina. At habang may famine, ako ay magluluto ng konting harina, konting langis na ito, at kakain kaming mag-ina, at mamamatay na kami. Sabi ni Prophet Elijah, ito, makinig ka sa akin. Ako'y pinapunta ng Diyos dito. Makinig ka ng ayos. Kakatuwa ito. Sabi, pinapunta ako dito para sabihin sa iyo na igawa mo ko ng kapiranggot na cake. Parang preacher ng Shalom. Ako muna pakainin mo. Cute nito, no? Ako muna. At pag ito'y sinunod mo, pagkatapos kong kumain, kayo naman, mag-ina, kumain din kayo. Pag sinunod mo to, na nagbigay ka ng favor sa lingkod ng Diyos, walang tigil ang supply na ibibigay ng langit upang ikaw ay buhay. Sigaw natin. Woo! Not bad deal. Hindi masamang deal yun ah. Sabi niya, ano to? Sino ang tao to? Salamat sa Diyos. Alam mo, kapatid, hindi naman tinitingnan yung nasa bulsa mo eh. Yung obedience mo ang tinitingnan ni Lord. Mabuti na lang, yung babaeng taga Sarepta, sumunod. Okay, man of God, sige. Itong kapiranggot na to, kain ka. Siyempre si Prophet Elijah naman, nagtira din. Para yung mag-ina, kumain. Whatever the details of that. Big deal. What an exchange. Ito, pag sinunod mo, sinasabi ko sa iyo, walang tigil ang supply na ibibigay ng Panginoong Diyos dahil ikaw ay masunurin. Isigaw nga ninyo, masunurin. Lakasan niyo. Yun lang. You know, my friends, there are many things that the Lord will let you do. Na hindi mo maintindihan ang mathematics. You will never understand how the mathematics of the Lord will operate. Pero,
ang totoo, pag ikaw ay naging masunurin, puso ang pinag-uusapan dito eh. Pag ikaw ay naging total and complete surrender sa Kanya, ano man ang mangyari, kapatid, bantayan mo ng mabuti ang susunod na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya habang ako po'y excited dito, nagpipreach, nafe-feel ko na yung gagawin ng Diyos. At gusto ko pong ipasa ito na ang aking pagsasalita dito, hindi lang ito puro salita, kapatid. Naranasan ko po. Ipakikita ng Diyos. It's impossible to share something you do not have deep in your heart. Amen? Yung talagang naranasan mo kung gaano kabuti itong Diyos na ito. Kaya hindi po ako umaatras sa mga pagkakataon na makapag-share ng Word of God, makapag-preach mamaya sa Santa Ana, 6:30 po. Pasensya na po, ako'y absent last Sunday kasi medyo mahaba yung aming araw dito sa bundok. It doesn't really mean how long. I will be preaching sa Santa Ana in 20 or 30 minutes. That's it. Kaya siguro si Lord alam, itong arching ito ay madaldal. Sige. Madaldal ka pagdating sa salita ng Diyos, sige. Gagawang kita ng pagdadadaldalan mo dyan sa Antipolo, sa Baguio, sa Germany, kung saan-saan pa, para wala kang tigil sa pagpipreach ng salita ng Diyos. Enjoy na enjoy, magpuri at magpasalamat sa... That's it. Ayun yun. Tulong-tulong ba tayo, mga kapatid? Siyempre, nandyan na rin lang kayo. Todohin na natin ito, attorney. Nandito na rin lang tayo. Todo na to. Alam ko, pag talagang isinurrender mo sa ating Panginoon, kapatid, your time, your talents, your everything, humanda ka, kapatid, sa gagawin ng ating Panginoon Diyos. Woo-hoo! Humanda ka. Magugulat ka sa Kanyang ginagawa. He's still the same God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who divided the Red Sea into two. Not even yung mga sandals, yung mga damit na basa, kapatid, dumaan po ang mga Israelita. The God who stopped the fiery furnace of Nebuchadnezzar, sevenfold na pinainit ng todo, and Shadrach, Meshach, and Abednego were saved at nailigtas dahil kasama ang ating Panginoon doon sa fiery furnace na yun. Amen! Kala ko nag-uumpisa pa lang ako. 11:35 na eh. Wow! Kala ko, bitin tayo last week, hanggang ngayon, bitin pa rin. Yan, mga kapatid, ang sinasabi ko. Surrender your hearts to the Lord. Yun lang, inaantay ng ating Panginoon. Simple lang, hindi ko po alam kung paano mo gagawin at ano ang iyong gagawin. Pero suma total, yun po yun. Surrender. Mas maganda pag siya na ang nag-operate ng iyong buhay. In all areas of your life. I believe with all of my heart, He is still the same exciting God that He has always been. Call unto me, sabi ni Jeremiah, ang ganda-ganda, 33:3. Call unto me, and I will show you, great and mighty things which you did not know. Kita mo? Sa mga bata, totoo yan. Mga bata, nag-i-struggle ngayon. Mga teachers, nag-i-struggle ngayon sa online study. Siyempre, kasi bago yan eh. Pero sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga medyo something not normal yet, kumbaga, meron layunin pa rin si Lord na maganda.
Sabi nga ng iba, mabuti pa niya. Ligtas na tayo sa pamasahe. Ligtas na sa... pupunta ka pa sa eskwelahan. You know? Ang dami-dami pong advantages din. Everything. Masama o mabuti ang layunin ng diablo, masama ang layunin ng diablo, subalit ang Diyos, kahit anong pagsubok, kahit anong mga matitinding, even tragedies in your life, if you surrender it to the Lord, kapatid, babalik na rin lahat ng ating Panginoon sa ikabubuti ng iyong espiritu, sa ikabubuti ng iyong buhay. The Word of God is classic. And all we have to do, friends, is to keep on. Parang sirang plaka na ulit-ulit na binabanggit. But there is effect. Meron pong nangyayari sa buhay mo. Hindi na aksaya ang iyong panahon. See? Hindi po na baliwala yung iyong mga pinaplano sa buhay. He knows your heart. At ang sabi niya, anak, manalig ka, sumampalataya ka. Napakahirap ng ipagagawa ko sa iyo, pero manalig ka. Few days ago, I was reading the part in Genesis where Abraham was tested by God to sacrifice his own son, beloved son, Isaac. Sige, dalhin mo na anak mo on Mount Moriah. Siguro pagbalik natin sa Israel uli, makakapasok na tayo doon. On top. We were there. Unang-unang salta ko po sa Israel, sa Jerusalem, pasok kami doon. Doon mismo. Mosque of Omar. Nang sabi ng mga, dito raw si Ishmael, inialay ni Abraham. Hindi naman po si Ishmael yun. Niloloko ninyo kami. Hindi po si Ishmael, si Isaac yun. Basahin ninyo ang Biblia ng mabuti. Kung sa Quran, binabasa nila, inialay si Ishmael. Tingnan natin kung sino ang totoo, mga kapatid. Come on, guys. Isaac. Siya po ang talagang inialay. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, Abraham, ang iyong kaisa-isang anak na aking kinagigiliwan, i-sacrifice mo dito sa Mount Moriah. So, make a long story short, nung itataas na ni Abraham yung kanyang knife to kill Isaac, sinabihan siya ng anghel, relax ka, Abraham. Believe na ako sa iyo. Ang sabi ng Diyos, huwag mo nang ialay ang iyong anak. Tanggap ka na ni Lord na hindi mo ipinagkait ang iyong kaisa-isang anak na ialay sa Diyos, but wholly and totally. Siguro sabi ni Abraham, kung ito'y mamatay, siguro, aywan ko, baka pagkatapos na mamatay, bubuhayin niya uli. Abay, sino bang tatay ang gagawa ng ganun? Biro mo kaisa-isa mong anak, your beloved son, iaalay mong ganun? Pero sabi niya, dahil sumunod ka, Abraham, wow, your descendants will be as numerous as the stars of the heavens, as numerous as the sand of the seashore. Pagpapalain kitang sobra-sobra at ang buong mundo pagpapalain ko dahil sa iyo. Wow! Yun ang matindi, mga kapatid. Talagang total and complete surrender na ibinigay niya. Wala siyang pakundangan. Total and complete giving. So, I pray to the Lord that this day will be a day of real, genuine experience sa inyo, mga kapatid. In all areas of your life, physically, spiritually, financially, and everything. Sapagkat ito po ay talagang araw-araw. I-meditate natin, dili-dilihin natin araw-araw. Kaya sapagkat malapit na po ang alas 12, magsitayo na tayo, mga kapatid. At huwag ninyong kakalimutan, itutuloy natin ito sa Wednesday at those who are online and of course every Sunday. Salamat po sa inyong tiyaga at tayo po yung manalangin ng sandali. Praise God. Taas po natin muli ang ating mga kamay, wherever you may be, wherever you are, and let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I'm sorry for all of my sins because they have offended you.
I confess Jesus Christ as my Savior, Lord and Master of my life. I believe Jesus died on the cross, but on the third day rose again from the dead and is alive. Right now, Lord, thank you for paying the price on Calvary, for paying, justifying, and making me righteous all the days of my life. In Jesus' mighty name, amen Amen. and amen.